Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Ignacio. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Negros. Ang sabong ay isa sa mga sugal na kinahihiligan ng karamihan sa ating mga kababayan. Ang ilan ay nakikilala sa larangang ito dahil na din sa kausayan sa pag-aalaga ng mga manok panabong. Samantalang ang ilan naman nakukontento na lamang sa pagtaya dahil magastos at napakamabusisi din ang proseso ng pag-aalaga ng manok na panabong. Ito ang naging buhay ng ating tampok na karakter. Ng mga panahong yon, nag-aalaga ng mga manok panabong itong si Ignacio para ipagbilis sa mga taong mahilig sa sabong. Marami ng parokyano itong si Ignacio dahil magaganda ang lahi ng manok na inaalagaan at pinaparami nito. Minsan ay ginagamit din ng binata ang mga alagang manok upang ipanglaban. Kilala sa sabungan ang pangalan ni Ignacio dahil sa pambihirang swerte nito hindi lang sa sabong, kundi sa halos lahat ng uri ng sugal. Sa tuwing makikita si Ignacio sa ruweda, naghihiyawan ang mga tao dahil alam nilang uulan na naman ng swerte. Nagsimula ang lahat ng mga panahong nasa edad 18 pa lamang itong si Ignacio. Nakilala ng binata ang isang lalaking tawagin na lang natin sa pangalang Agaton. Kagaya ng iba, nagsimula din sa wala si Ignacio. Nagtatrabaho ito bilang tagapakain ng manok sa isang malaking farm sa kanilang lugar. Isa sa mga kasamahan nito si Agaton, na nooy taga-kondisyon naman ng manok na panlaban ng may-ari. Palaging magkasama ang dalawa dahil si Agaton ang nagbibigay ng mga panuto sa binata tungkol sa plano ng pagpapakain. 2 beses pinapakain ang mga alagang manok. Isa sa umaga, isa naman sa hapon. Tuwing matatapos ang pagpapakain, nakaugalian ng dalawa na tumambay sa tuba ang malapit sa manukan. Palaging ibinibida ni Agaton ang mga panalo nito sa sabong na naging inspirasyon naman ni Ignacio para matuto ng mga pamamaraan ng pagkukondisyon ng mga manok. Unti-unti naman itong natutunan ng binata hanggang sa isinama ito ni Agaton sa isang malakihang derby sa kabilang bayan. Yun ang unang sama ni Ignacio. Namangha ang binata dahil sa napakadami ng tao. Ang dami palang sabongero, Manong, no? Ngayon lang ako nakapunta sa ganitong lugar eh. Di ko inaasahan na sobrang dami pala ng mga nagpupunta sa sabungan. Wika ng binata. Kung tutusin, kakaunti pa lang ito kung ikukumpara sa dinaluhan kong laban. Pero karamihan sa mga taong yan, makikitaya lang eh. Gusto mo bang magkapera? Tugon ni Agaton. Hindi ba? May sweldo naman tayo kay Manong Hinere. Ang ibig kong sabihin, bukod sa sweldo mo, gusto mo bang kumita ng pera? Siyempre naman, Manong. Paano po ba? Simple lang. Heto ang 500. Itaya mo ito mamaya sa manok na ituturo ko. Di ako pwedeng pumusta eh. Kasi ako ang magkakabit ng tari. Baka malaman ni Mang Hinare kung ano pang sabihin niya. Basta, sundin mo lang sasabihin ko. Pag-uusap ng dalawa. Kahit medyo nalilito, sinunod ni Ignacio ang utos ni Agaton. Ngunit bago maghiwalay ang dalawa, napansin ng binatang nanghuli ng langaw si Agaton.
May dinukot itong kaha ng posporo mula sa bulsa. Inilagay nito ang langaw sa loob ng kaha. Binulungan ang kung anong nasa loob nito. Hindi naman gaanong pinansin ni Ignacio ang ginawa nito. Ngunit lingid sa kaalaman ng binata na ito ang makakapagpabago ng kanyang kapalaran. Ilang sandali pa ang nakalipas. Nagsimula na ang sultada. Tinignan ni Agaton si Ignacio. Itinuro ang manok na kanilang kalaban. Kaagad namang nakuha ng binata ang ibig sabihin nito. Dali-daling tumaya si Ignacio sa manok ng kalaban. Ngunit nagtataka ito kung bakit sa kabila gustong pumusta ni Agaton. Saka pa lamang naunawaan ng binata ang plano nito. Hanggang sa nagsimula na ang salpukan. Kampanteng nakatayo sa sulok si Agaton habang pinapanood ang dalawang manok na naglalaban. Ilang sandali pa, tinamaan ang manok ni Agaton. Napahawak sa ulo si Ignacio dahil alam niyang matatalo sila. Pero nakita nito si Agaton na kampanteng nakatayo lamang sa sulok habang nakangiti. Pasimple pa itong tumingin kay Ignacio at kumindat. Biglang naalala ng binatang sa kalaban sila pumusta. Kaya naman napangiti ito. Dali-daling buwaba si Ignacio sa ruweda at nilapitan si Agaton. Ano? Nakuha mo ba yung panalo? Sa susunod na sultada, ganun ulit ang gawin mo ha? Doon ka lang sa taas. Antayin mo lang ang widget ko. Wika ni Agaton. Sunod-sunod na panalo ang natamo ng dalawa. Ngunit para hindi mahalata ng kanilang amo, sinasabihan ni Agaton ang binata na pumusta sa matatalong manok. Ayos. Ang laki ng napanalunan natin, Manong ah. Paano mo pala nalalaman yung mananalong manok? Tanong ni Ignacio habang pauwi ang dalawa. Yun ang sikreto ko, Ignacio. Pero hindi pa ito ang oras para sabihin sa'yo. Darating din tayo dyan. Sa ngayon, makontento ko na lang muna sa tinatamasa nating panalo. Tugon ni Agaton. Pagkatapos nilang ayusin ang lahat ng mga kagamitan, kaagad na ding umuwi ang mga ito. Bagaman nanalo, hindi nakuha ni Mang Hiner ang kampyonato. Kakaiba talaga ang swerte ni Lorenzo. Mantakin mo. Isang laban na lang sana. Panalo na tayo. Masusukbit na sana natin ang kampyonato sa derby. Kaso wala eh. Mukha talagang may kakambal na swerte ang taong yon. Wika ni Mang Hiner habang nagmamaneho ito pauwi. Hindi naman nagsasalita ang dalawa sa likod. Nakagad namang napansin ng amo. Kayong dalawa, parang kanina pa kayo walang kibo dyan ha. Alam nyo kung minsan talaga nangyayari ang ganon. Kung kailan kampante ka ng mananalo, saka pa magbibiro ang kapalaran. Kaya huwag kayong mag-alala, may susunod pa naman. Muling wika ni Mang Hiner. Yan nga po ang inaalala ko, Manong eh. Dahil baka sa susunod, hindi lang isang beses tayo matatalo ng Lorenzong yun. Ang ikinakatakot ko, baka limasin niya tayo eh. Kung sakaling magkaroon ng sunod-sunod na sultada. Tugon ni Agaton. Ayos lang yan, Agaton. Alam mo naman sa sugal, hindi naman palaging panalo. May mga pagkakataong natatakalo tayo. At bilang isang mananabong, dapat alam mo yon. Para sa akin naman, Manong, ikaw ang may hawak ng swerte mo. At tamang pakikiramdam lang ang susi dyan. Hayaan mo ako magdala ng susunod natin mga laban. Mungkahi ni Agaton. Napangiti naman ng matanda dahil alam nitong tama ang sinabi ng tauhan. Sige. May maliit na derby sa kanayunan nitong darating na pista. Kakayanin ba nating magkondisyon ng tatlo
hanggang 5 manok sa loob ng isang buwan. Tanong na matanda. Hindi naman po imposible ang bagay na yun, Manong eh. Kami na po ni Ignacio ang bahala doon. Kahit papaano naman, may natutunan na din tong bata ko eh. Tugon ni Agaton. Ay kung ganon, bukas na bukas, mamili ka na ng mga manok na ipanglalaban natin at simula mo na ang pagkondisyon. Wika na matanda. Kinabukasan, sinunod ng dalawa ang utos nito. Matapos mamili ng mga manok, kaagad sinimula ng dalawa ang pagkukondisyon. Ngunit hindi nito sinunod ang nakaugalian nilang gawain. Nanapon na naman ni Ignacio dahil alam nito ang tamang paraan ng pagkukondisyon. Manong, parang kulang yata ang pakain mo sa mga manok ah. Saka yung mga gamot, parang hindi mo naman na ibibigay. Tanong ni Ignacio. Huwag kang mag-alala, Ignacio. Sinadya ko talagang gawin yan. Gusto kong ipakita sa iyo ang kaibahan ng swerte sa pagiging handa. Tugon ni Agaton. Dahil sa sinabi, hindi na nagtanong pa ang binata. Sa halip ay sinunod na lamang nito ang sinasabi ng kasama. Hanggang sa dumating ang araw ng sultada. Habang naghahanda, kinausap ni Agaton si Ignacio. May iniabot itong supot at nang buksan ng binata. Nakita nitong magkahalong asin na tabo ang laman nun. Para sa naman to, Manong? Saka anong gagawin ko dito? Tanong ni Ignacio. Bangontra yan sa mga taong may hawak na mutyang pampaswerte. Isaboy mo yun sa ruweda bago magsimula ang sultada. Tugon ni Agaton. Bago nga magsimula ang laban, kasabay nitong umakyat ng ruweda ang binata. Pasimple nitong inilaglag sa ruweda ang pulbos na ibinigay ni Agaton. Ayos na po ba yan, Manong? Naikalat ko na po yung pulbos? Tanong ni Ignacio. O sige. Mamaya, sa manok ni Mang Ner ka pumusta kapag ang kalaban natin sina Lorenzo. Tugon ni Agaton. Matapos ay bumalik na si Ignacio sa upuan. Inantay ang hudyat ng kasama. Ilang sandali pa ang nakalipas. Nagtapat ang manok nila at ni Lorenzo. Kasabay nitong umakyat ng ruweda si Agaton. Napansin ni Ignacio ang kakaibang titiga ng dalawa na tila may kung anong hidwaan sa pagitan ng mga ito. Kagaya ng sinabi ni Agaton, pumusta si Ignacio sa manok ng kanyang amo. Natapat sila sa dehado at halos walang pumusta dahil kung titignan ang manok ni Namang Hiner, tila hindi ito makakalaban ng maayos. Ngunit laking gulat ni Ignacio nang mapatay nito ang kalaban sa loob lamang ng ilang segundo. Nagsunod-sunod naman ang panalo ng dalawa at sa pagkakataong yon, natuwa si Mang Hiner dahil sa wakas, naungusan nito si Lorenzo. Magaling ang ginawa niyong dalawa ngayong gabi. Nanalo tayo, kaya may dagdag kayo sa akin. Wika ni Mang Hiner. Nagpasalamat naman ang dalawa. Ngunit lingid sa kalaman ng matanda na mas malaking pera pa ang napanalunan ng mga ito kumpara sa kanya. Ginabukasan, kakatapos lamang ng mga itong paliguan ng mga manok. Habang nagpapahinga, hindi maiwasan ni Ignacio ang muling magtanong tungkol sa sikreto ni Agaton. Ngunit kagaya ng dati, iwas pa din ito at ayaw sagutin ang katanungan ng binata. Hindi pa ngayon ang tamang oras, Ignacio. Magantay ka lang. Dahil malalaman at malalaman mo din ang lahat-lahat. Tugon ni Agaton.
Sa kalagitnaan ng pag-uusap ng mga ito, dumating si Mang Hiner. May kasama itong bibili ng mga manok. Ignacio, pakisamahan niyo ang dalawang ito. Mga parokyano ko sila mula sa syudad. Gusto nilang bumili ng manok kaya ikaw na ang bahala. Wika ni Mang Hiner. Kagad namang kumilos ang dalawa. Sinamahan ang mga ito sa pagtingin. Napakalawak ng manuka ng matanda, kaya natagalan ng dalawang kalalakihan sa pagpili. Matapos kilatising mabuti ang mga manok, sa wakas ay nakapagpasya na ang mga ito. Pinuntahan ni na Ignacio si Mang Hiner. Kinausap na mga kalalakihan ang matanda. Nakapili na po kami ng manok, Manong. Ito na po ang bayad. Di na po kami magtatagal. Nag-aantay na ang amo namin. Wika ng isa sa mga kalalakihan. Sige, maraming salamat ha. Pakisabi na din sa amo ninyo. Paminsan naman dumalaw sa akin. Matagal na din kaming hindi nagkikita Tugon ng matanda. Ang amo ng dalawang lalaki, isa sa mga kakilala ng matanda. Ilang beses na itong bumili ng manok kay Mang Hiner at ni minsan ay hindi pa natalo ang mga ito. Makakarating po, Manong. Medyo abala po si amo sa bago niyang negosyo Kaya hindi siya ganong makakalabas ng bayan para personal na magpunta sa inyo. Wika ng lalaki. Ayos lang. Kung hindi lang siya kamo abala, nandito lang naman ako sa aking manukan. Tugon ni Mang Hiner. Matapos ay kagad nang umalis sa mga ito. Samantalang sina Agaton at Ignacio naman, nagpaalam sa matandang pupunta ng tubaan. Hapon na ng mga sandaling yon. Tapos na din naman ang kanilang mga gawain. Pumayag naman ang matanda. At habang nasa tubaan ang dalawa, hindi sinasadyang mapadaan sina Lorenzo. Naupo ang mga ito sa tapat na mesa ng dalawa. Hindi naman ito pinansin ni na Agaton. Ngunit tila nananadya itong si Lorenzo at nagpasaring ng salita kina Ignacio. Aba, tignan mo nga naman. Nandito pala ang dalawang magagaling na tauhan ni Mang Hiner. Kumusta naman ang malaki niyong panalo nung nakaraang derby? Tanong ni Lorenzo. Ayos lang naman. Ikaw, anong nangyari? Bakit hindi ka nakalusot sa kampyonato nitong nakaraang sultada sa kabilang bayan? Tugon ni Agaton. Biglang nagbago ang reaksyon ng mukha ni Lorenzo. Tumayo ito at lumapit sa mesa ng dalawa. Alam mo, Agaton, kung hindi ka lang nakikialam sa mga diskarte ko, siguro milyonaryo na ako ngayon. Kaso ayaw mo ding magpatalo Wika ni Lorenzo. Sabay hampas ng kamay nito sa lamesa. Huwag mong sabihin yan, Lorenzo. Alam mo ang mundong ginagalawan natin. Minsan may talo, minsan panalo. Kaya huwag mo sanang isisi sa akin ang kakulangan nyo sa paghanda. Tugon ni Agaton. Hindi naman nakapagsalita si Lorenzo. At dahil sa napakadaming tao na mga oras na yon, halos lahat ng naroon, mga kaibigan ng dalawa. Anong problema dito, Agaton? Kilala mo ba yung taong to? Tanong ng may-ari ng tubahan na tawagin na lang natin sa pangalang Isidro. Wala naman po ka, Isidro. Kakilala ko ang mga to. Huwag ka nang mag-alala. Ako na ang bahala sa kanya. Tugon ni Agaton. Kagad namang umalis si Isidro. Muling ibinaling ng binata ang atensyon kay Lorenzo. Nakikita mo ba ang mga taong to? Ilan lang sila sa mga bata ng amo ko. Kaya kung balak mong gumawa ng gulo dito,
Mag-isip-isip ka na. Baka hindi ka na makalabas ng buhay sa kubo. Banta ni Agaton. Tandaan mo, Agaton, hindi pa tayo tapos. Pasasaan pa't mauubos din ang swerte mo. Tugon naman ni Lorenzo. Kagad na itong umalis. Mukhang malaki yung galit sa'yo ng isang yun, Manong ah. Wika ni Ignacio. Oo, Ignacio eh. Mag-iingat ka sa taong yan. Hindi siya basta-basta. Tara na, umalis na tayo dito. Baka maisipan pa nilang bumalik eh. Pagkagulo pa. Nakakahiya kay Ka Isidro. Tugon ni Agaton. Pagkarating sa Manukan, muling nag-usap ang dalawa at sa pagkakataong yun, napilitang magkwento si Agaton tungkol sa hidwaan nilang dalawa ni Lorenzo. Alam mo, Ignacio, malalim ang ugat ng galit sa akin ng taong yun. Ako ang dahilan kung bakit unti-unting nalugi yung pasugalan sa bayan eh. Wika ni Agaton. Kayo po, Manong? Paano naman po mangyayari yun? Tanong naman ni Ignacio. Dito na ikwinento ni Agaton ang dahilan. Ayon kay Agaton, ilang beses nitong pinataob ang bangka ni Lorenzo. Hindi lang siya ang nananalo sa sugal. Kalaunan ay nadiskubre ng mga tao ang kakaibang swerte ni Agaton. Kaya tumataya ito sa kanya. Lalo na kapag pusoy ang kalaban. Dumami ang taong pumapasok sa pasugalan na naging pabor naman para sa kanya. Ngunit lingid sa kalaman nito na ang mga taong yon at si Agaton ang magiging dahilan ng tuluyan niyang pagbagsak. Sunod-sunod na panalo ang nakamit ni Agaton sa lugar na naging kapansin-pansin naman kay Lorenzo. Dito napag-alaman na gabi-gabing humahakot ng pera ang binata mula sa kanyang mga bangka. Unti-unting nabaon sa utang si Lorenzo hanggang sa maibenta na nito ang mga ari-arian. Kalaunan, napag-alaman nito ang sikreto ni Agaton. Isang uri ng bertud mula sa buhay na mutya. Ilang buwan lang ang kinakailangan ko para pabagsakin si Lorenzo. At lahat ng yon ay dahil dito. Wika ni Agaton. Sabay pakita ng kaha ng posporo. Binuksan ito ng binata. Tumambad kay Ignacio ang butiking may kambal na buntot. Ang astig niyan, Manong ah. Butiking dalawa ang buntot. Saan mo naman nakuha yan, Manong? Tanong ni Ignacio. Inilagaan ko ito simula maliit pa hanggang sa lumaki. Ito ang nagbibigay sa akin ng swerte, Ignacio. At hindi lang basta swerte. Ipinapakita nito ang mangyayari sa hinaharap. Sa tuwing tataya ako sa isang pasugalan, hindi lang sa sabong. Pagpapaliwanag ni Agaton. Sa mga hindi nakakalam, ang kambal na buntot ng butike, isang pambihirang uri ng mutya, na iilan lamang ang nakakapagtaglay. Marami ang nakakahuli, ngunit hindi nila ito nagagawang pangalagaan dahil kadalasan ay namamatay ang butike o hindi naman kaya napuputol ang buntot nito. Sa oras na mangyayari yon, nawawala ang bertud sa reptilya. Bumabalik sa dati ang anyo ng butike. Itinuring na buhay na mutya ang kambal na buntot ng butike. Kagaya ng ibang mutya, kailangan itong pakainin. Hindi lang ng pisikal na pagpapakain, kundi ng mga dasal na lalong magpapatibay ng bisa nito. Balik tayo sa kwento. Habang hawak ni Agaton ang butike, napansin ni Ignacio na hindi umaalis ang tingin nito sa mga mata ng kasama. Bakit laging nakatitig yung butiki sa'yo, Manong?
Tanong ng binata. Nag-aantay siyang bigyan ko ng pagkain. Kaya kung pwede, ihuli mo nga ako ng kahit 2 langaw lang eh. Tugon ni Agaton. Kagad namang sumunod ang binata at pagkabalik nito, pinakain ni Agaton ang alaga. Manong, isang tanong pa. Saan at paano mo nahuli ang butiking yan? Para kasi sa akin, kakaiba yung kulay ng balat niya eh. Bukod sa hindi pangkaraniwan nitong buntot, may mga marka din siya sa katawan na tila sinadyang ilagay. Tanong ng binata. Kadalasang nahuhuli ang ganitong uri ng butike sa kagubatan. At kung paanong humuli, yan ang ipapakita ko sa iyo sa susunod na linggo kung sasama ka sa akin. Tugon ni Agaton. Naalala ni Ignacio na mahal na araw sa susunod na linggo. Wala silang mga sultada at sinabihan sila ni Mang Hiner na umuwi muna sa kani-kanilang pamilya dahil wala naman masyadong gagawin sa manukan. Sige Manong, sasama ako. Saan ba tayo pupunta? Tanong ng binata. Sa bayan namin, doon sa Kabangkalan. Ilang araw tayo mananatili doon hanggang sa linggo ng pagkabuhay. Kaya magdala ka ng ilang damit ha. Tugon ni Agaton. Makalipas ang ilang araw, dahil wala namang kakaibang nangyari, Miyerkules Santo pa lamang ay nagpaalam na ang mga ito. Dahil hindi namang kalayuan ang lugar nila Agaton, nagpasya ang dalawang umalis ng Huwebes Santo. Dumating ang mga ito bandang 4:00 ng hapon sa bayan nila Agaton. Namangha ang binata. Napakaganda ng tanawin doon at may ilang malalaking manukan din sa lugar. Napakaganda pala talaga dito sa inyo no? Makakapal pa ang kakao yan. Napansin ko ding magandang lugar ito para pagtayuan ng manukan. Wika ni Ignacio. Habang naglalakad ang mga ito papunta sa mismong tahanan ni na Agaton. Yan din ang pangarap ko, Ignacio. Kaso lang, kailangan ko munang pagtapusin sa pag-aaral ang mga kapatid ko eh. 3 kasi sila ang nagsabay magkolehiyo. Tugon ni Agaton. Ilang sandali pa ay narating na ng mga ito ang tahanan ng binata. Sinalubong naman sila ng 2 dalaga at pinakilala ni Agaton si Ignacio sa mga ito. Ignacio, sila ang mga kapatid ko. Nag-aaral sila ng kolehiyo. Diyan sa kalapit na universidad. Agrikultura ang kinukuha nilang kurso. Dahil yan lang naman ang meron dyan sa ngayon eh. Wika ni Agaton. Ang tinutukoy nitong universidad, matatagpuan ito sa gawing hangganan ng Negros Occidental at Oriental. Mabundok na ang lugar na yon. Angkop ang klima para sa lahat ng uri ng pananim. Ngunit kadalasang pinapatubo ng mga tao sa lugar ay tubo. Dahil ito ang pinakamalagong industriya ng mga panahong yon. Naku, hindi nga po biro ang mag-aral ng kolehiyo Manong. Kaya nga hindi na ako sumubok eh. Kasi alam kong walang ipanggagastos na tatay sa akin. Pero bala ko pa ding mag-aral. Mag-iipon lang ako ng kaunti. Tugon naman ni Ignacio. Kagad naman silang inaya ng mga kapatid nitong pumasok para makapagmeryenda. Habang nagkakape, dumating naman ang tatay ni Agaton na tawagin na lang natin sa pangalang Mang Francisco. Mabuti naman at naisipan mong umuwi ngayong mahal na araw, Agaton. Kakailanganin ko kasi ang tulong mo bukas. Wika ng matanda. Walang problema tay. Siya nga po pala, si Ignacio. Kasama ko doon sa manukan. Tugon ni Agaton. Sabay pakilala kay Ignacio. Maligayang pagdating sa aming lugar, iho.
Hindi ba nagiging sakit ng ulo ng amo nyo itong si Agaton? Tanong ni Mang Francisco. Napakamot naman ng ulo si Agaton dahil sa tanong ng ama. Naku Manong, hindi po. Ang totoo nga po niyan bilib na bilib yung amo namin sa kanya. Tugon ni Ignacio. Mabuti naman kung ganon. O siya, maiwan ko muna kayo ha. May pupuntahan ng akong pasyente. Wika ni Mang Francisco. Bagay na ipinagtaka naman ni Ignacio. Pasyente? Doktor ba ang tatay mo, Manong? Tanong ni Ignacio. Parang gano'n na nga. Albularyo si tatay at kilala siya sa buong baryo. Tamang-tama. Bukas, mga bandang 2:00, aakyat tayo doon sa bundok na yon para kunin yung mga ibinaon niyang langis. Magbabaon na din siya ng panibago, kaya kailangan niya ang tulong ko. Tugon ni Agaton. Kinabukasan, maagang nagising ang dalawa. Dahil nakasanayan na ng katawan ni Ignacio ang gumising na madaling araw para ihanda ang mga pagkain ng manok. Lumabas ito ng tahanan. Nakita ang dalawang kapatid ni Agaton na nagpapakain ng mga alagang hayop. Naupo ito sa bangko sa tabi ng pinto habang pinagmamasdan ang unti-unting pagbaba ng alapaap. Medyo mataas na ang lugar na yon, kaya naman tuwing umaga ay nababalot na makapal na hamog ang paligid. Maya-maya pa, lumapit ang isa sa mga kapatid ni Agaton upang magpatulong sa pagbuhat ng balding puno ng pagkain ng baboy. Dali-dali namang tumayo ang binata. Tinulungan ang mga dalaga. Ilang sandali pa, nagising na din si Agaton. Lumabas ito ng tahanan. Bit-bit ang 2 tasa ng mainit na kape. Ignacio, hayaan mo na si Maya dyan. Halika muna dito nang makapagkape. Wika ni Agaton. Kaagad namang lumapit ang binata. Nagsimula ng magkwentuhan ang dalawa. Napakaganda pala talaga ng lugar niyo, Manong. Bukod sa sariwa ang hangin, napakaliwalas pa ng kapaligiran. Wika ni Ignacio. Oo naman. Kaya nga kahit saan man ako mapunta, pilit pa din ako umuwi dito Ito yung lugar na hindi mo makakalimutan. O siya, pagkatapos mo magkape, maganda ka ng mga dadalhin mong gamit Maliligo tayo doon sa talon. Tugon ni Agaton. Matapos magkape, kaagad nang naghanda ang dalawa para sa kanilang paglalakbay. Medyo matarik ang lugar at unang beses ni Ignacyong pumunta doon. Kaya hingal kabayo ito pagkarating sa talon. Ngunit para sa kapatid ni Agaton, baliwala ang ganong katarik na lakarin. Ngunit sulit naman ang lahat para kay Ignacio dahil napakaganda ng lugar. Sulit din yung pagod, Manong, no? Napakaganda ng lugar na to Sino mag-aakala na may ganito kaganda dito? Wika ng binata. Laking gulat nito nang biglang tumalon sa tubig ang 2 kapatid ni Agaton. Oh, ano pang inaantay mo dyan? Tara na, maligo na tayo. Tugon ni Agaton. At habang masayang naliligo ang mga ito, napansin ni Ignacio ang mga magagandang ibong nakadapo sa sanga ng mga puno. Biglang nag-iba ang pakiramdam nito. Unti-unting gumapang ang lamig sa buong katawan. Kaya nagpa siya ang binatang umahon at magpalit ng tuyong kasuotan. Hinayaan ito sina Agaton na maligo. Naupo sa malalaking batong nasa gilid ng ilog. Nang hindi sinasadyang mahagip ng tingin nito ang isang malaking puno. Sa hindi kalayuan, napansin nito ang ilang unggoy na naglalaro sa mga sanga. Napangiti na lamang si Ignacio
dahil hindi nito akalaing meron palang mga ganong hayop sa lugar ng kaibigan. Ilang sandali pa, nag-aya nang umuwi si Agaton. Magtatanghaling tapat na at kailangan pa nilang umakyat sa kabilang bundok, bandang 3:00 ng hapon. Pagkarating sa tahanan, kumain lang sila ng tanghalian. Nagpahinga sandali at kagad na ding umalis, kasama si Mang Francisco. Habang nasa daan, kinausap ni Agaton ng binata. Huwag mong pupunahin ang anumang makikita mo sa lugar. Lalo na ang gagawin ni tatay. Maraming mga elemento ang nagkalat dito at nag-iisa lang si tatay. Kung sakaling may mangyaring hindi inaasahan, paniguradong wala siyang magagawa para tulungan tayo. Wika ni Agaton. Manong naman tinatakot niyo lang yata ako Tugon ng binata. Hindi siya nananakot, iho. Totoo ang sinasabi ng anak ko. Espesyal para sa mga engkanto ang oras at araw na ito. Dahil patay ang Diyos at walang sino mang pipigil sa kanilang gawin ang mga gustong gawin. Sabat ni Mang Francisco. Biglang nakaramdam ng kilabot si Ignacio sa sinabi ni Mang Francisco. Dumikit ito kay Agaton habang naglalakad paakyat ng bundok. Ilang sandali pa nakarating na sila sa lugar. Nagsimula ng magsagawa ng kung anong ritual si Mang Francisco. Samantalang si Agaton naman, dinukot ang kaha ng posporo sa kanyang bulsa. Pinakawalan ang alaga nitong butike sa isa sa mga puno. Manong, bakit po pinakawalan yung alaga mo? Paano yan? E di wala ka ng pampaswerte. Tanong ni Ignacio. Huwag kang mag-alala. Kung para sa iyo ang isang bagay, kusa itong babalik kahit anong gawin mong pagpapakawala. Liga, tulungan mo muna ako magukay dito. Kunin natin yung mga binaon na langis ni tatay. Tugon ni Agaton. Habang naguhukay ang dalawa, tuloy naman sa pagsasagawa ng ritual si Mang Francisco. Hanggang sa matapos ito at muling nagbaon ng mga bote ng lana ang matanda. Sa susunod na taon naman natin huhukayin ang mga ito. Bilisan nyo na at kailangan na nating buwaba bago pa tayo abutan ng 6:00 sa lugar na ito. Wika ni Mang Francisco. Kagad na ding umalis ang tatlo sa lugar. Saka pa lamang naalala ni Ignacio ang pinakawalang alaga ng kaibigan. Nang makarating na sila sa bahay. Naku Agaton, mukhang nakakalimutan mo yata yung alaga mo Wika ni Ignacio. Napangiti naman si Mang Francisco dahil sa sinabi ng binata. Huwag kang mag-alala. Tandaan mo na lang ang sinabi ko sa iyo kanina. Tugon ni Agaton. Matapos magpahinga, inaya nito si Ignacyong pumunta sa likod ng tahanan. Tumambad sa binata ang malaking bato. Nagmistula itong pader. Nanlaki ang mga mata ng binata nang mapansin ang mga butiking nagbababaan sa lupa. Anong ginagawa nila? Bakit bumababa sa lupa ang mga yan? Tanong ng binata. Dahil yon ang kauna-unahang pagkakataong nasaksihan ng pangyayari. Tuwing sasapit ang orasyon, o 6:00, kusang bumababa ang mga butike upang humalik sa lupa. Bilang tanda ng pag-alala ng kanilang pinagmulan. Pero hindi yan ang dahilan kung bakit kita dinala sa lugar na to. Talasan mo ang paningin mo, Ignacio. Isa sa mga butiking yan ang nagtataglay ng kambal na buntot. Tugon ni Agaton. Sabay abot ng itim na tela kay Ignacio. Para sa naman to, Manong? Tanong ng binata.
Sa oras na makita mo ang butiking may kambal na buntot, gamitin mo ang telang yan upang ipangtaklob sa kanya. Huliin mo ito at siguruhing hindi masasaktan o mapuputol ang kanyang buntot. Ibalot mo ng maigi sa itim na tela at siguraduhin mong wala itong makikitang liwanag sa loob ng 3 araw. Tugon ni Agaton. Kaya matyagang nag-abang si Ignacio sa sinabi ng kaibigan. Medyo nahihirapan ito sa pagsipat dahil humahalo ang kulay ng mga butike sa malaking bato. Ilang sandali pa ang nakalipas. Natanaw na ni Ignacio ang hinahanap. Isang butiking may 2 buntot. Perpekto ang pagtubo ng mga ito mula sa pinakapuno hanggang sa pinakadulo. Dali-daling tinakpa ng binata ang nilalang gamit ang itim na tela. Habang ginagawa niya ito, nag-uusal naman ng dasal si Agaton. Matapos ay sinabihan niya ang binatang marahan itong dakutin at ibalot. Tuwang-tuwa si Ignacio nang maramdamang kumilos ang butike sa loob ng tela. Matapos ay dinala nila ito kay Mang Francisco. Ibigay mo kay tatay ang nakuha mo, Ignacio. Siya na ang bahalang magbasbas niyan para sa'yo. Wika ni Agaton. Maupo ka sa tabi ko, bata. Ipikit mo ang mga mata mo. Pakinggan mong mabuti ang mga dasal na sasambitin ko. Dahil ito ang magiging daan upang mapagana mo ang bertud na taglay ng butiking ito. Wika ni Mang Ignacio. Sinunod naman ng binata ang sinabi ng matanda. At nang magsimula itong mag-usal, naramdaman ng binatang tila binuhat siya pa itaas. Sobrang gaan ang pakiramdam at bawat salitang naririnig mula kay Mang Francisco, kusang tumatatak sa kanyang isipan. Nang matapos na ang ritual, muling iniabot na matanda ang itim na tela kay Ignacio. Hindi dapat makakita ng liwanag ang nilalang na yan sa loob ng 3 araw. Paalala ng matanda. Ilang sandali pa, may gumapang sa likod ni Agaton. Nanlaki ang mga mata ni Ignacio dahil yon ang mismong alagang butike ng kaibigan. Manghang-mangha ang binata sa mga nangyayari. Noong una ay hindi pa ito naniniwala. Ngunit siya mismo ay saksing buhay sa isang kaganapang maituturing na hiwaga ng kalikasan. Pagsapit ng araw ng Sabado, nagpaalam na ang 2 babalik sa Manukan dahil may derby silang kailangang paghandaan. Muling binilina ni Mang Francisco si Ignacio tungkol sa mga alituntuning dapat nitong gawin para mapagana ng maayos ang bertud ng kambal na buntot ng butike. Tatandaan mo, Ignacio, ang tanging makakapagpawala ng bisa ng bertud ay ang mutya ng tanglad. Kusa mo itong mararamdaman. At sa oras na mangyari yon, huwag kang magdadalawang isip na umiwas. Ngunit may panglaban din naman ang pangalap na yon. Pinaghalong asin at abo ng sinunog na baon ng nyog. Isaboy mo ito sa paligid. Paniguradong mawawala ang bisa ng mutya ng bulaklak ng tanglad. Wika ng matanda. Nagpasalamat si Ignacio sa mga habilin nito. Kaagad na din silang lumakad ni Agaton. Pagkarating sa Manukan, saktong naroon si Mang Hiner at ang ilan sa mga kakilala nito, kasama ang pangkat ni Ka Isidro. Mabuti naman at nakabalik na kayo. Tamang-tama ang dating niyong dalawa. Dahil pinag-uusapan namin ang ginawa ni Lorenzo sa tubaan ni Ka Isidro. Wika ni Mang Hiner. Kaagad namang nagsalaysay si Ka Isidro. Pumasok yung grupo ni Lorenzo sa tubaan
at pinaghanap ka Agaton. Hindi ko alam kung anong meron sa taong yon at bakit biglang lumakas ang loob nito. Ang sabi pa niya, magkita kayo sa susunod na pasabog dito sa ating baryo. Wika ni Ka Isidro. Napailing na lamang si Agaton sa mga narinig. Mukhang hindi pa nakakalimutan ni Lorenzo ang kahihiyang dinulot mo sa kanya, Agaton. Bakit hindi mo nalang tuldukan ang lahat? Tanong ni Mang Hiner. Sa totoo lang po Manong, ayoko na sanang patulan pa ang taong yun eh. Hindi niya kayang tanggapin ang pagkatalo. Tugon ni Agaton. Ikaw talaga Manong. Sino ba naman ang may matinong utak na tatanggap ng pagkatalong umabot sa halos kalahating milyon? Wika ni Ignacio. Nagtawa na naman ang lahat nang marinig ito. Ngunit sinaway sila ni Mang Hiner. Hindi nakakatuwa ang nangyari, Ignacio. Sa kagustuhan ni Lorenzo na bawian si Agaton, nakipagkuntsabahan ito sa isang albularyo. Ikwento mo na nga kasi ang lahat, Isidro. Wika ni Mang Hiner. Itinuloy naman ni Ka Isidro ang pagkukwento. Oo Kahiner, masyado kang mainit eh. Bueno, tama ang sinabi ni Mang Hiner Agaton. Kasama nito ang isang matandang lalaki. Sa pagkakadinig ko, tinawag niya itong Mang Totong. Wika ni Ka Isidro. Kung ganun, mukhang mangangailangan tayo na mas malakas na kasangga. Sa tingin mo Ignacio? Tanong ni Agaton. Ramdam ni Ignacio ang kaunting kaba sa kaibigan. Kaya naman iminungkahi nitong ipatawag si Mang Francisco. Sa tingin ko, kakailanganin natin ng tulong ng tatay mo. Hindi na to labanan ng swerte Manong eh. Kung albularyo nga ang kasama ni Lorenzo, dapat lang talaga tayong mabahala. Wika ni Ignacio. Tama nga ang sinabi mo Ignacio. Manong Hiner, maaari niyo po bang ipahiram sa akin ang inyong sasakyan? Susunduin ko lang si tatay sa bahay. Tugon ni Agaton. Hindi, Agaton. Dalawa tayong susundo sa tatay mo. Pero teka, ano nga ba ang magagawa ng tatay mo tungkol sa usaping ito? Tanong na matanda. So ako na po ipapaliwanag ang lahat. Sa ngayon, magbadali na po muna tayo. 2 araw na lang at pasabong na. Baka mawali ang lahat at pagsisihan natin ang pag-aaksaya ng oras. Tugon ni Agaton. Dali-daling kumilos ang mga ito. Naiwan si Ignacio sa manukan upang asikasuhin ang mga manok na ilalaban nila sa pasabong. Maliit na patimpalak lang ito, kaya hindi ganong kabigat ang kinakailangang paghahanda. Kaunting bitamina lang at sapat na pagkain ang kailangang gawin ng binata dahil nasa kondisyon naman ang mga alagang ipanglalaban. Matapos ang paghahanda, naalala ni Ignacio na 3 araw na ang nakalilipas matapos niyang mahuli ang butike. Sinubukan itong buksan ni Ignacio. Nagulat ang binata dahil hindi ito umalis sa palad. Dali-daling kumuha ng tubig si Ignacio. Ipinainom sa alaga. Kasunod nito ay humuli siya ng langaw at pinakain naman dito. Sabay na gumagalaw ang buntot ng butike. Patunay lamang na buhay ang mga ito. Naghanap ng posporo si Ignacio. Doon ilagay ang butike. Pagpasensyahan mo na muna yung munti mong tahanan kaibigan ha. Sa susunod na araw, igagawa kita ng mas malaki. Wika ng binata. Kinagabihan ng araw ding yun, dumating si Mang Hiner kasama si Mang Francisco. Naipaliwanag na ni Agaton ang lahat sa amo at kahit papano, nauunawaan nito ang mga nangyayari.
Hindi na ako makikisali sa pasabong na ito, Agaton. Kayong dalawa ni Ignacio ang pagkakatiwalaan ko dito. Mag-iingat kayo. Wala akong pakialam kung mamatay man ang mga manok na gagamitin ninyo. Maaari silang palitan. Pero kayong dalawa, buti sana kung mapipisa lang din sa itlog ang mga kagaya ninyo. Pabirong wika ng matanda. Huwag po kayong mag-alala, Manong. Kami na po ang bahala dito. Nandito naman na si tatay eh. Tugon ni Agaton. Ngunit biglang sumagot si Mang Francisco habang nakatitig kay Ignacio. Mukhang hindi nakakailanganin ng tulong ko dito. May isang tatahi-tahimik lang sa sulok. Alam kong malaki ang magagawa niya. Pero sasama pa din ako sa inyo. Matagal na din akong hindi nakakapasok sa sabungan eh. Wika ni Mang Francisco. Napangiti naman si Agaton dahil alam nito ang ibig sabihin ng ama. Sige po tay. Tibala po ako sa sinabi niyo. Tara Ignacio, may gagawin tayo sa mga manok na ilalaban sa susunod na araw. Wika ni Agaton. Nagpunta ang mga ito sa manok na nakahiwalay sa mga kulungan. Kinuha ni Agaton ang botelya ng langis sa bulsa nito. Napansin ni Ignacio na may maliit na bagay na lumulutang-lutang sa loob ng sisidlan. Ano yung mga bagay na yan, Manong? Saan mo yan gagamitin? Tanong ng binata. Ito ba? Mutya ng alitap-tap ang mga yan. Halika, tulungan mo akong ipahid sa katawan ng manok ang lana. Tugon ni Agaton. Hindi na nagtanong pa si Ignacio dahil natalakay na ito ni Mang Francisco sa kanila noong dumalaw ang dalawa. Ayon sa matanda, ang mutya ng alitap-tap na ibinabad sa lana ng niyog na walang mata. Mabisang depensa laban sa kahit anong palipadhanging dasal. Alam ni Mang Francisco na ito ang gagamitin ng mga kalaban dahil hindi naman sila pwedeng maglagay ng anumang pangontra sa mga manok, maliban na lamang sa tari na ikakabit dito. Matapos ang paghahanda, kaagad na ding nagpahinga ang mga ito. Ibinigay ni Agaton ang maliit na bote kay Ignacio at sinabihang itago ito. Ingatan mo ang mga botelyang yan. Siguraduhin mong hindi makikita ng mga kalaban. Lalo na nung totong na sinasabi ni Ka Isidro. Dahil sa oras na masipat niya ang botelya, paniguradong gagawa siya ng paraan para makontra ang bisa niyan. Wika ni Agaton. Kinabukasan, muling nag-usap ang pangkat. Sa huling pagkakataon, inilahad ni Agaton ang magiging plano. Tay, alam kong wala kayong karanasan sa sabong, pero gusto kong kayo ang unang magbitaw ng manok. Sa oras na makatapat natin sila Lorenzo, kami na ang bahala ni Ignacio. Wika ng binata sama. Walang problema. Yun lang pala eh. Tugon ng matanda. Hindi kilala ng mga kalaban si tatay, kaya hindi maghihinala mga ito. Ignacio, mananatili tayo sa taas ng ruweda at huwag kang magpapakita sa mga kalaban. Kung sakaling makita ka nila, huwag kang papalata na sumali tayo sa pasabong. Wika ni Agaton sa binata. Maliwanag, Manong. Tara na. Nailagay ko na sa karton yung mga manok. Ikakarga na lang natin sa sasakyan. Tugon ni Ignacio. Kaagad nang lumakad ang mga ito. Kagaya na napag-usapan, si Mang Francisco at Ka Isidro ang pumasok samantalang si Mang Hinar naman at ang dalawang binata umakyat sa pinakataas na bahagi ng sabungan upang panoorin ang mangyayari. Nasipat na mga ito si Lorenzo at isang matandang mahaba ang buhok. Nandito na sila.
At sa palagay ko, wala silang kaalam-alam sa mangyayari. Wika ni Agaton. Oo nga. Tignan mo si Lorenzo. Kampanteng-kampante yung... Hindi na ituloy ni Ignacio ang sasabihin dahil napansin itong may dinukot si Lorenzo mula sa bulsa. Hindi ito gaanong makita ng binata, ngunit naaninag nito ang tila mga butil ng palay na nakasilid sa maliit na botelya. Mukhang mabigat ang kargang gamit ni Lorenzo. Hindi yan bulaklak ng tanglad, Ignacio, kundi bunga ng pulang kawayan. Delikado si Naka Isidro kung sakali. Wika ni Agaton. Akmang bababa na sana ito nang biglang tumingin si Mang Francisco sa kanilang kinaroroonan. Muling naupo si Agaton na labis namang ipinagtaka ni Ignacio. Bakit naman, Manong? Wala ba tayong gagawin? Tanong ng binata. Wala sa ngayon, Ignacio. Panoorin mo kung anong gagawin ni tatay. Sa ngayon, bakit hindi mo gamitin ang bertud na hawak mo? Tugon ni Agaton. Nagsimula na ang sultada. At dahil naunang dumating si Naka Isidro sa ruweda, sila ang unang lalaban. At swerteng nakatapat na mga ito ang manok ni Lorenzo. Napansin ni Agaton na bumulong ng kung anong dasalang kalaban sa hawak nitong botelya. Tinignan naman ng binata ang ama. Ikinumpas lamang nito ang kamay. Laking gulat ng dalawa nang biglang mabasag ang hawak ni Lorenzo. Napatayo naman ang kasama nitong matanda. Kagad kinuha ang manok. Sa pagkakataong yun, 2 albularyo ang magbibitaw ng mga panabong sa loob ng ruweda. Ngayon na ang tamang pagkakataon para gamitin mo ang bertud mo, Ignacio. Makinig ka sa ibubulong nito. Wika ni Agaton. Kinuha ng binata ang posporo sa bulsa. Inusal ang mga dasal na ibinibigay sa kanya ni Mang Francisco. Nagulat ang binata dahil tila may kung anong nagbulong sa kanya na pumusta sa hawak na manok ni Mang Francisco. Mananalo tayo, Manong. Sigurado po yun. Wika ni Ignacio. At nang bitawan ng 2 albularyo ang mga manok, kagad itong nagsalpukan. Habang si Lorenzo naman ay napapasapo ng ulo. Kitang-kita din ng dalawa ang pag-aalala sa mukha ng kasama nitong albularyo. Samantalang si Mang Francisco naman, nakatayo lamang sa gilid ng ruweda habang iniikot ang tingin sa paligid na tila walang pakialam sa nangyayaring sultada. Ilang sandali pa ang nakalipas. Idineklara ng sistensyador na panalo ang manok na mga ito. Sa pagkakataong yon, lumabas ng ruweda ang albularyong kasama ni Lorenzo at nilapitan si Mang Francisco. Sa pag-aakalang magkakaroon ng kaguluhan, mabilis na lumapit ang dalawa at naabutang nag-uusap ang 2 matanda. Kahanga-hanga ang ginawa mo. Tinatanggap ko ang aking pagkatalo. Wika ni Mang Totong. Ganon din ang nakita ko sa iyo, kaibigan. Binabati kita. Tugon ni Mang Francisco. Kagad nang umalis si Mang Totong sa lugar. Habang si Lorenzo naman patuloy na nagwala. Dahil sa muli ay natalo na naman siya. Mas lalo pa itong nanggalaiti ng malamang tatay ni Agaton ang nakatalo sa kanila. Halos mabaliw si Lorenzo sa nangyari. Napag-alaman ng pangkat ni Ignacio na isinangla nito ang bahay at lupa upang ipangbayad sa albularyo. Tignan niyo ang nangyari kay Lorenzo. Siya ang isa sa mga halimbawa ng taong hindi dapat tularan. Ang sugal ay ginawa para maaliw tayo
Hindi para ubusin ang mga ipinundar natin. Ay nako, tara na nga umalis na tayo dito. Wala din namang kwenta ang pagsabong na ito. Barya lang ang makukuha natin. Wika ni Mang Hiner. Matapos ang kaganapang yon, napatunayan ni Ignacio na walang may dudulot ang sobrang pagkahumaling sa sugal. Nagsilbing aral sa kanya ang nangyari kay Lorenzo. Sa kasalukuyan, may sarili ng manukan ang binata. Ngunit sa halip na gamitin sa sugalang bertud, ginamit niya ito sa negosyo na pagbebenta ng mga manok na panabong. Paminsan-minsan ay tumataya din ang binata, ngunit hindi ito umuuwing talunan. Si Lorenzo naman, dahil sa pagkalugi, nawala na sa katinuan. Palagi nang nakikitang palakad-lakad sa daan, nakangiting mag-isa habang namumulot ng kung ano-ano. Sa tuwing maaalala ni Ignacio ang mga nangyari, hindi nito lubos maisip na totoong naganap ang lahat. Hindi makapaniwala ang binatang tuluyang magbabago ang kapalaran dahil sa kaibigang si Agaton at sa nakuha nitong bertud ng kambal na buntot ng butike. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Naway nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng patuloy na nakikinig at sumusuporta sa ating channel. Naway patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.